Well, the two passions in Mexico when it comes to sports, you got soccer. After round one, we've got a soccer score, 1-1. The bell, and we are underway. With a record of 35 wins, only one defeat, he has 27 big wins coming by way of knockout. Tonight, making his third world title appearance, he is ranked in the top 5 by all boxing organizations. Ladies and gentlemen, please welcome tonight's battle-ready challenger, the hard-hitting and dangerous former WBC Bantamweight and WBC Super Bantamweight champion of the world, introducing Luis Pantera Neri. And his opponent across the ring, the defending world champion, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with gold trim, hailing from Ormoc City, Leyte in the Philippines. His weight, 117 3/4 pounds. His record, 29 wins, 4 losses, 20 of his wins coming by way of knockout. Tonight, making the first defense of his current title, here is the 3-weight division world champion and the reigning WBO Bantamweight champion of the world, John Riel Casimero. This dude is dominating world-class opposition like nobody's business. He is a badass little... In a way, he's able to reduce his punching power for this fight. And he's eaten a couple there. You know, from short range and from outside and how he varies his combinations, it's dangerous. Talent and ability, and it seems like he's fighting the best, but he's dominating the best. So, you know, you have to take your hat on to a guy that's dominating the best, running through divisions. Dude, you put that in the Tokyo Dome? Ooh, man, I got passport, will travel. I'm going to that fight no matter what. It's more like overwhelming. You know, he would throw 6, 7, 8 punches at a time. This man will beat Naoya Inoue. He has all the skills, all the ability, all the pedigree. I fully believe he will beat him. He's tough, he's strong, he's disciplined. I mean, he has great timing. He is good. His placements. He beat, what's his name? What's his name? Daniel? As long as he got blood running through his veins and his heart is pumping, y'all in effing trouble. Had Cardenas along the ropes, putting the combinations together. However, left himself exposed, dropped that right hand. Guess what? Cardenas took a small angle, changed his position, didn't see that left hook coming. Boom! Set him down. Okay, then he's throwing with a... But still flowing. Throwing shots, and down he goes. This Cardi Rodriguez. Oh, good shot. Lovely left hook. But look out for this guy. Look at what he's doing. His own body shot. Brilliant punch. Samiro's on a good run of form, and I've seen him, ringside, and the power that man possesses in his hands is a joke. Because the opponent is so very good, but all my opponent is so very good, but I'm a strong man. He want to knock out all people. He want to knock out. Then yeah, I'll do my best to knock him out. Nagsimula na nga po ang kampo nitong si Casimero na pag-ingayin ang laban nila nitong si Luis Neri, na kung saan nagbibigay na ito ng kalinawan na si Luis Neri na talaga ang kanyang makakalaban. Natuto na nga po talaga ang kampo nitong si Casimero na pangunahan ang mga hakbang ng kanyang promoter, dahil sa inaantay na kasi nito na ang kanyang promoter ang formal na mag-anunsyo ng laban. Matagal nang inaabangan ni Casimero na maikasa ang laban na ito sa pagitan nila nitong si Neri, na kung saan ito nga po ang inaasahan na kalaban di umano ni Casimero, dahil sa ayon po kasi sa kampo nitong si Angas ng Pinas, isang napakalaking laban di umano ang pagbibidahan ngayon ni Casimero, at hindi nga daw ito isang tune-up fight, dahil sa ito ang isa sa pinakamahusay na boksingero na kanyang kakalabanin. Nagbigay po ng ilang clue itong si Casimero, at ang lugar di umano ng kanyang makakalaban ay nagsisimula sa letrang M, na kung atin naman po kasing susuriin ay malamang sa malamang po ay ito ang bansang Mexico,
Dahil sa alam naman po kasi natin mga idol na ang laban kay Nery ay ang pinakamalaking laban na maihahain itong si Koki Kameda kay Casimero. Ngayon po ay naghihintay na nga lamang po itong kampo ni Casimero na mailabas na ng kanyang promoter ang balitang ito para sa kanyang paparating na laban bago sila gumawa ng karampatang mga hakbang para sa gayon nga ay pag-ingayin na ang kanyang laban. Ngayon mga idol ay bagamat wala pa pong pag-aanunsyo sa laban ni Casimero, ay atin mo na ngayong hihimay-himayin ang kakayahan nitong si Casimero at Nery. Unahin na po natin itong si Luis Nery. Ang estilo nitong si Luis Nery ay isa pong agresibong boksingero na hindi basta-basta nagpapalamang ng suntok sa kalaban. Kumbaga mga idol ay may pagka Juan Manuel Dinamita Marquez ang tirada nitong si Pantera Nery. Nagaganti po talaga ng suntok kung itong kanyang kalaban ay papasok sa kanyang depensa. Napakahilig po nitong si Nery ang makipagpalitan ng suntok sa mga kalaban. Kumbaga ay naliligayahan po itong si Luis Nery na makitang nananalo siya sa palitan ng mga kombinasyon. Wala sa radar ni Nery ang tumakbo at maging isang defensive na boksingero. Kumbaga basagan po talaga ng mukha ang gusto nitong si Luis Nery. At bagay na bagay po naman ang istilong ito dito sa ating maangas na kababayan na isang 3-division world champion na si John Rael Cuadro alias Casimero. Dahil sa ito po kasi ang tipo ng boksingero na gustong-gustong makakalaban ni Casimero, kalaban na hindi marunong umatras. Kaya naman ay sigurado na wala pong takbuhan at literal na basagan talaga ng pagmumukha ang magiging laban ni Casimero at Nery. Hindi pwede itong papuchi-puching game plan lamang ang gamitin ni Casimero para talunin itong si Luis Nery sa laban. Dahil sa magiging kumpiyansa po si Casimero sa laban na ito, ay hindi lang normal na pagkatalo ang matitikman ng ating kababayan. Dahil sa sigurado mga idol na malagim na pagkatalo ang mangyayari kay Casimero kung magpapabaya dito sa magiging laban nila ni Nery. Dahil sa hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman na si Luis Nery lang naman ay itong kauna-unahang boksingero na nagpabagsak dito kay Naoya Inoue. At sigurado na mayayanig din si Casimero kung siya ay direktang matatamaan at hindi mapaghahandaan ang mabibigat na suntok nitong si Nery. Hindi lang dapat ang pagiging opensibong pag-atake ang dapat tutukan ng kampo ni Casimero. Ito ay dahil sa kailangan din pong pagbigyan ng pansin nitong si Casimero ang depensa, game plan, makuha ang timbang sa laban at ang kanyang stamina. Ngayon kung malulusutan ni Casimero ang mga pangunahing problemang ito mga idol, magagaranti ako sa inyo na malaki ang tsansa na manalo ni Casimero kung matutuloy at maikakasa ang laban nila nitong si Luis Nery. Ngayon sa tingin nyo mga idol, kaya po kayang talunin ni Casimero itong si Nery kung maikakasa na ang kanilang magiging sagupaan? I-comment nyo naman yung magiging komento mga idol para sa gayon ay atin yung mapag-usapan dito sa ating comment section. Yan naman po ay may ihahain ako na laban sa inyo. At ito na nga ay ang nagdaan na laban ni John Rael Casimero sa hapon na si Tom Mizikushi, na kung saan nga po ay kayo makapagsasabi sa kung ubra nga ba ang estilo na ito ni Casimero na lumaban kay Tom Mizikushi para talunin si Luis Nery. Yan naman din sabay-sabay po natin ngayong panoorin ang laban ni Casimero sa hapon na si Tom Mizikushi. Sa unang round ng laban mga idol, ay malayong-malayo na sa nakaugalian na Casimero ang lumalaban ngayon dahil sa hindi na ito padalos-dalos kung gumalaw na para bang kinakalkulan na rin ng ating kababayan ang kakayahan ng kanyang kalaban. Kumbaga yung tipo na Casimero na hindi na basta-basta pumapasok sa depensa ng kalaban nang hindi na alam kung ano nga ba ang kakayahan ng kalaban at sa kung papaano nga ba ito gumawa ng suntok.
Sa pangalawang round ay makikita rito na kahit bumabato ng malalakas sa suntok si Casimero, ay magagawa pa rin itong bumalik sa kanyang depensa. Kumbaga hindi nawawala ang balanse ni Casimero sa tuwing ito ay bumabato ng malalakas sa suntok. Sa tingin ko po ay dahil sa malaki po kasi ang nilobo noon ng katawan ni Casimero, kaya naiiwan ang kamay nito sa tuwing bumabato ng madidiing suntok. Napakaganda kung ganito po ang magiging katawan nitong si Casimero sa laban dahil sa nagagawa po kasi nitong mapanatili ang kanyang balanse at nakakagawa ng pang-ilag na paggalaw sa bawat opensibang ginagawa ng kanyang kalaban. Sa round 3 ay pilit pong gumagante ng suntok si Mizuguchi para sa gayon nga po ay makabawi dito kay Casimero. Alam po ng Hapon na si Tom Mizuguchi na hindi siya mananalo kung hindi siya babato ng malalakas sa suntok kay Casimero. Kaya lamang ay dahil nga sa nakuha na ni Casimero ang matinding kalamangan dahil sa pinsalang nagawa sa ilong nitong si Mizuguchi. Kaya naman po ito ang naging bentahe para sa gayon nga ay makuha na ni Casimero ang ikatatlo ng round.
Sa round 4 ay madidiing suntok na po ang binabato nitong si Casimero dito sa hapon na kanyang kalaban na talaga namang kumukonekta kay Mizukushi. Nayayanig itong si Tom Mizukushi sa bawat madidiing suntok na binabato nitong si Casimero. Pero kahit na ganoon pa man mga idol, ay makikita din talaga ang tibay ng hapon na ito na nananatiling nakatayo sa laban kahit masyado na siyang napupuruhan. Sa ikalima ng round mga idol ay dito na po matatapos ang laban dahil sa tumama ang apat na malalakas na kombinasyon na suntok nitong si Casimero sa mukha ni Tom Mizukushi. Nagawa pa naman pong makatayo ng hapon na ito. Kaya lamang ay dahil nga sa nakita ng tagapaghatol ang pinsalan nitong Mizukushi at sa kung papaano nga ito bumagsak, ay kaya naman po hindi na nito pinahintulutan pa na ipagpatuloy ang laban na kung saan ay nanalo po ang ating kababayan by a round 5 knockout.
ただいまのノックアウトタイムをお知らせいたします。5ラウンド1分10秒、5ラウンド1分10秒、勝者ジョン・リー